bagong utos ani Kristo. Mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang iskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Sa hangad ng iskriba na huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya, at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya. Tugon ng iskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka't gayon din ang gawin mo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sa umagang ito, unang araw ng linggo, ay tayo po'y inaanyayahan ng ating mga pagbasa tungkol po sa ating relasyon sa ating kapwa, at gayon din naman paalala ito ng Panginoon upang tayo po ay muling makipagkapwa-tao. Ang isang tao dapat po ay merong habag sa kanyang kapwa-tao. Kasi minsan napapansin natin, mas pinahalagahan pa natin, mas pinoprotektahan pa natin ang mga hayop kaysa sa ating kapwa-tao. Hindi natin alam kung ang isang tao, ang tumatakbo sa isipan niya, siya ay hayop, kaya mas concerned siya sa hayop. Kasi minsan yun yung pinaglalaban natin ngayon, yung ating pagiging tao, pagiging kasarian natin, nakadepende sa kung ano ang pakiramdam natin. Kaya ngayon ay binabalik tayo dito ni Kristo sa itong paalalang ito na tayo pong lahat ay may pananagutan sa ating kapwa. Kung sakasakali po ba, tayo po, ilagay natin sa konteksto, ilagay natin yung ating mga sarili sa kwento sa ating ebanghelyo,
na meron tayong nakitang nakahandusay, meron tayong nakitang, minsan nga, inaaway pa lang, binubuli pa lang, o kaya hino-hold up na, no? Ano ba ang nagiging reaksyon natin? Sige nga, bakit hindi natin makuhang tumulong sa ating kapwa ngayon? Sige nga, isipin nyo nga po, bakit nahahadlangan na ipakita natin ang ating pakiging tao? Bakit nahahadlangan yung makipagkapwa-tao tayo? Lalo tigit sa nangangailangan. Minsan, mga dahilan natin, lalo pa, no? Sabi kasi, mayroong batas tayo na bawal kang tumulong. Di ba po, no? Halimbawa, bawal kang magbigay ng limos. May batas po yan eh. Bawal kang magbigay ng limos. Kasi nga, sinasabi, natututo lang silang mamuhay sa kalye, lalo na yung mga bata, no, na ginagamit ng mga matatanda para kumita, na wala namang kamuang-muang. Pero dahil nga iniisip natin, baka mamihasa ang mga batang ito, kaya hindi tayo nagbibigay sa kanila. Tama ba? O kaya naman, pag sinabing, pag mayroong nangangailangan ng tulong, hindi tayo tutulong kasi, ayaw kong madamay dyan. Di ba po, no? Ayaw kong madamay dyan. O kaya naman, bakit ayaw natin tumulong o hindi tayo nakakatulong? Kasi nag-uunahan tayong sumikat. Di ba, pag may nakahandusay, pag may nag-aaway, imbis na sawayin, anong ginagawa natin? Binivideo natin, di ba? Lahat naka-video. Minsan nga, duguan na eh. Umihingi na ng tulong, walang lumalapit kasi lahat gusto naka-video. Ay, yung tuloy, namatay. Pwede pa sanang nailigtas, pwede pa sanang natulungan, kaya lang wala eh. Sumisigaw na ng saklolo, tulong, pero ang gusto natin, sumikat tayo. Tayo ang unang makapag-post para mag-viral ito. Siyempre, ikaw naman, sisikat ka. Aabangan mo kung ilang likes, aabangan mo kung ilang views na yung pinost mo. Yan, ano pa ba mga dahilan natin kung bakit hindi tayo natututong makipagkapwa-tao? Pero una, no, yung mga dahilan na yung ating mga posisyon, yung ating mga gawain, maging ang pagiging Katoliko o ang ating yung relihiyon, kultura, ginagamit natin para hindi tayo makatulong o kaya naman para ma-justify na hindi tayo tutulong. Pero sa pagkikipagkapwa-tao, sa ating ebanghelyo, no, pinapakita nga dito na anuman kasarian, anuman ang lahi, anuman ang kultura, makipagkapwa-tao tayo, lalo tigit nangangailangan ng tulong. Wala tayong titingnan na iba man. Basta't nangangailangan ng tulong, yun ang panawagan ng Diyos. At doon tayo mas nagiging kompleto bilang tao kung tayo ba'y marunong makipagkapwa-tao. Huwag nating babanggitin at huwag din nating sasabihin, magsisimba ako, kaya wala akong panahon tumulong sa taong nangangailangan. Amen?